Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Hatid po sa atin ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ang programang naghahantid ng mga mensaheng makatutulong sa ating mga kalusugan, sa ating pamilya, sa ating pananampalataya at araw-araw na pamumuhay. Sa pangalan po ni Lou de los Reyes Imperial, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At kami po ay lubos na nagpapasalamat na muli po ninyo kaming sinamahan sa ating estasyon man po, sa ating Facebook at sa ating YouTube Live. Sa umagang ito mga kaibigan, bibigyan po natin ng pansin ang ating mga isipan. Paano nga ba natin ito mapapangalagaan At sa kabilang banda, paano po natin haharapin ang mga takot at mga pag-aalalang minsan ay bumabagabag po sa ating mga isipan. Bago po tayo dumako sa unang bahagi ng ating programa mga kaibigan, nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang maiksing talata. Ito po ay matatagpuan sa Philippians chapter 4 verse 8. Sabi po sa Biblia mga kaibigan, anumang bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri, ang mga bagay na ito ang inyong isipin. Mga kaibigan, mahalaga po kung ano ba ang ating hinahayaan na manatili sa ating mga isipan, di po ba? Kaya bukod sa pangangalaga ng ating mga katawan, mahalaga rin pong bantayan rin po natin kung ano ba yung ina-allow natin, tinotolerate natin na magstay sa ating mga thoughts, ang ating mga iniisip sa pang-araw-araw because it affects our daily living. Sana po ay ang ating mga iniisip ay ang mga bagay na magbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, dito po sa amin sa Tinig ng Pag-asa, kami po ay namamahagi ng mga libreng aklat, mga libreng babasahin. Kung nais po ninyong mas maunawaan pa po ang salita ng Diyos, pwede po kayo makipag-ugnayan sa aming mga numerong 0917-1742-777. You could also reach out to 0968-8536-607. Maaari rin po kayong mag-request ng Bible study mga kaibigan. Wala pong bayad ang mga ito. We are doing this to help us to grow more in faith mga kaibigan as we wait for Christ's soon return. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa unang bahagi ng ating programa. Yan po ay pinamagatang Hakbang sa Kalusugan. Makakasama po natin si Doc Blessy Varona at ang kanyang paksa sa umagang ito ay Power Brain 5. Napakalaga ng ating utak, di po ba mga kaibigan? At halos lahat ng ating ginagawa sa pang-araw-araw po natin na pamumuhay, ay nanggagaling po yan sa ating mga utak. Mula sa ating pag-iisip, hanggang sa ating pagdedesisyon mga kaibigan, hanggang sa pagkatuto, pag-aalala at pakikitungo sa ibang tao. Yan po ay nagsisimula sa ating mga utak. Kaya paano nga ba natin ito mas maaalagaan? Paano nga ba natin mapaprioritize ang ating brain health? Ano ba ang mga bagay na dapat nating malaman? At mga simpleng hakbang na maaari nating gawin? To find out more, let's give the time to Doc Blessy Verona. Happiness is medicine. Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Ang Biblia, merong napakagandang instruction, lalo pa sa libro ng Philippians, sa Filipos 4 verse 8. Anong sabi dyan? Sabi ito, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isipan ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kapuri-puri, mga bagay na magaling at karapat-dapat papurihan. Wow! Itong verse na to talagang napakagandang pag-aralan kasi magdadagdag to ng kaligayahan sa atin. Ang Filipos 4
8 ay maihahalin tulad sa isang original na blueprint ng Diyos para sa ating mental health. Mental health na dapat nating alagaan. Ito ay talagang tunay na magbibigay sa atin ng proteksyon, no? Ng tamang pag-iisip. Isinulat dito ni Apostol Pablo habang siya ay nasa loob ng isang madilim at malamig na bilangguan sa Roma. Pero alam niyo, nakita niyo, yung sitwasyon niya hindi maganda, nasa bilangguan. Pero naisulat niya to na, oh, ang laman ng inyong isip ay ang mga bagay na matuwid, no? Totoo, marangal, malinis, kaibig-ibig, at kapuri-puri, mga bagay na magaling at karapat-dapat papurihan. Can you imagine? Nang hirap ng sitwasyon niya, naisulat pa niyan. So sa kabila ng kanyang sitwasyon na to, talagang hindi niya sinabi sa mga mananampalataya na, huwag na lang kayong mag-isip, kundi tinuruan niya sila kung paano palitan ang pag-iisip ng mga from negative thoughts to positive thoughts. So, nakita nyo na ang pinakapuso talaga ng talatang ito ay hindi lamang mapipigilan ng mga negatibong mga pumapasok sa utak. Ngunit may kapangyarihan kang pumili kung ano ang kaisipan ng iyong aalagaan at patatabain. Kung ano yung aalagaan nating kaisipan at patatabain, meron tayong power of choice doon. So yung utak natin talagang kailangang alagaan, no? Lahat ng mga ipapasok natin, kailangan natin ng filter. So narito ang malalim na kahulugan ng 8 mental filters. Ay, ang verse na to talagang merong 8 mental filters na ibinigay ni Pablo na dapat nating daanan bago natin paniwalaan o yung mga bago natin paniwalaan yung mga naririnig natin, yung mga nakakasakit sa atin, yung mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin. Okay, filter number 1. Balikan natin ang verse. Ang filter number 1, sabi diyan, anumang totoo, true. Okay, totoo, yung katotohanan. Okay, ito ay tungkol sa marami sa ating mga inaalala at kinakatakutan ay mga what ifs, paano kaya? Paano kung, no? Mga haka-haka o kaya kasinungalingan ng kaaway. So tinatanong ng filter na ito ba ay totoong nangyayari ngayon? O pinapalaki mo lang ang mga imagination mo? O kaya pinapasama mo lang ang pwedeng mangyari? So yung totoo lang, doon lang tayo sa totoo. So filter number 1, isipin natin kung ano yung totoo. Okay? Kung ano yung totoo. Hindi haka-haka, hindi what ifs. Okay, so that's filter number 1. Filter number 2, marangal. Ano sabi sa mga marangal? Ang ibig sabihin, noble. Okay? Marangal. Yung noble na yan, no? Tingnan natin. Ito ba yung mga bagay na may dignidad? Okay? Kagalang-galang at may mataas na moralidad. Okay. So hinihimok tayo nito na tingnan ang buhay ng may paggalang sa halip na may pagkapuot o panunuya. So, ang galing, magbibigay sa iyo ng kapanatagan to. Kasi talagang ang iisipin mo lang ay yung marangal. Okay. Totoo, marangal. Okay. At ang pangatlo ay matuwid. Ano mang matuwid. Okay. So, ang English niyan, right or just. Okay? So, pagtuon sa mga bagay na patas, tama sa mata ng Diyos, at may integridad, sa halip na magmukmuka kung gaano kawalang katarungan ang mundo. Ang mundo nakapaligid sa mga masasamang balita, mga ekonomiya, mga korupsyon. Pero ano ba talaga ang patas? Okay? Ano ba ang tamang mata ng Diyos? Ano ba ang may integridad? So pag yan ang focus natin, talagang magkakaroon ka ng tamang pag-iisip. Okay? Hindi ka lang sasang-ayon sa mga nasa kapaligiran mo. Mali na nga, sasang-ayunan pa. Ang susunod ay napakaganda. Okay, ito ay ang kaibig-ibig. Oh, lovely sa English. So mga anumang kaibig-ibig, ito ang ilagay natin sa ating isip. Ito yung mga kaisipang nagdadala ng kapayapaan,
pagpapatawad, at pagkakaisa. Sa halip ng mga bagay na nagdudulot ng galit, inis o sama ng loob. So dito tayo sa lovely, yung kaibig-ibig, yung mga bagay na magbibigay ng pag-ibig, pagmamahal. Oh. So pag yan ang nasa isip mo, talaga naman, dagdag kabutihan sa ating mga ugali. Ang susunod po ay ang kapuri-puri. Okay, kapuri-puri. Anong kapuri-puri? Okay, ito po yung mga admirable, good report. Okay, mga good report. Yung mga kapuri-puri, yun lang. No? Yun ang ipasok natin sa ating isip. Yan ang pinaka-isa sa proteksyon na maganda. Ito yung mga bagay na nakatutulong. Ito yung mga positibo, ito yung nakatataas ng moral ng tao. Hindi ito yung mga chismis, mga drama, at mga balitang puro paninira. Okay, mga kapuri-puri lang tayo, yung maayos, good reports. Okay, yung good report tayo, positibo, yung magbibigay ng maganda at taas na moral sa tao. Okay, ang susunod po ay mga bagay na magaling. Oh, yung mga bagay na magaling. Ito yung mga excellent. Sa mga ang ipapasok natin sa ating isipan, mga bagay na nagpapakita ng pinakamataas na kalidad ng karakter at gawa. Pinakamataas na kalidad ng karakter at gawa. Sa lahat ng gagawin natin, yung meron talagang magaling, no? Excellent, magaling sa ating mga trabaho, sa pag-aaral, sa relationship, magaling, at ito ay magbibigay talaga ng very, very strong direction sa atin. At ang huli sa 8 mental filters ay itong mga bagay na karapat-dapat papurihan. Okay? Anong ibig sabihin nito? Itong karapat-dapat papurihan, praiseworthy, mga bagay na tunay nakahanga-hanga at nagbibigay ng parangal at walhati sa ating Panginoon. Mga bagay na nagbibigay ng parangal sa ating Diyos. Okay? Parangal. So, ito talaga yung highest action na pwede nating gawin. So, again, napaka-importante nitong 4 na filter na to, at ito yung mga practical na kahulugan nito sa ating araw-araw na pamumuhay. Okay, ang utak ng tao ay may tinatawag na negativity bias. Itong negativity bias talagang likas sa atin na mabilis makapansin o mag-focus ng mga problema, banta o pamumuna. Okay, kung magbabadya ka sa social media, o kaya kung magbababad ka, okay, parati kang nasa social media, yan lang ang tinitingnan mo. Social media, o kaya mga balita, o kaya mga chismis, mapupuno ang utak mo ng mga bagay na bagsak sa 8 filters na ito. Okay? So, subukan nyo, magbabad kayo sa Netflix, o nandyan na yung hindi pagtulog, ay lalo pang na damage o nasaktan ang brain, o nagpuyat na, nagbabad pa sa social media, sa mga teleserye, sa mga telenovela, nataba nila, movie marathon. Yan, mapupuno ang utak mo ng mga bagay na bagsak sa 8 filters na to. So, lahat sila, no, bagsak, okay? Bagsak ka dyan sa 8 filters na yan. Kaya naman, ang utos sa atin ni Pablo ay isang aktibong pagkilos. Iyan ang magiging laman ng inyong isipan. Sa original na wika ng Greek, no, ng Griego, ang salitang ginamit dito ay nangangahulugang tuyusin, o kaya kalkulahin, o kaya suriing timbangin. Okay? Nangangailangan ito ng sinasadyang pagsisikap. Okay? Pagsisikap talaga, pagsisikapan. Okay, so sa pamamagitan ng sadyang pagdidirekta sa iyong pansin sa mga bagay na totoo, malinis, kaibig-ibig, matuwid, kapuri-puri at mga bagay na magaling at karapat-dapat papurihan. Itong mga bagay na to ay magbibigay ng tamang takbo at chemical sa inyo at sa ating mga utak. So gaya nga ng sinabi sa Kawikaan, sabi doon sa Kawikaan, Proverbs 23 verse 7, sabi, kung ano ang iniisip ng tao,
sa kanyang puso. Kung ano yung iniisip ng tao sa kanyang puso, ganun siya. Okay? Ganun siya. So, ang iyong iniisip ang humuhubog sa iyong emosyon. Kung ano iniisip, ipapasok sa isip, yun ang humuhubog sa emosyon. At ang mga emosyon na yan ang humuhubog sa iyong buhay. So, nawa sa maliit na prescription nitong Philippians 4:8, sana tayo ay mag-maximize ng 8 filters na to para tunay nating maramdaman ang kaligayahan. Ito yung kaligayahan na hindi ka lang humahalakhak, kundi ang iyong kalooban, ang iyong pag-iisip, lahat yan ay nakakalma at lahat yan ay magbibigay ng talagang magandang kaugalian. So sa pamamagitan nitong Philippians 4:8 na to, sana mga bagay-bagay suriin natin. At sana po pagpalain ng lahat ng oras na ating igugugol, lahat ng oras, lahat ng lakas na ating igugugol dito sa 8 filters ng Philippians 4:8. God bless po. Maraming salamat po kay Doc Blessy Verona sa napaka-meaty at informative na pagtatalakay. Mga kaibigan, napakahalagang matutunan po natin kung paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating isipan habang maaga pa. Ang maliliit po na mabubuting desisyon na ginagawa po natin sa araw-araw ay maaaring maging bahagi ng pangmatagalang pangangalaga sa ating mga kalusugan. Hindi lamang natin ginagamit ang ating isip, mga kaibigan, para sa trabaho o sa pag-aaral, di po ba? Ginagamit din natin ito sa paggawa ng mga desisyon, sa pakikipagrelasyon sa ating pamilya at sa ibang kapwa, at higit sa lahat sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nararapat lamang na ito po ay ating pahalagahan at pangalagaan. Muli, kung nais po ninyong makatanggap ng mga libreng aklat, mga libreng babasahin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa aming mga numerong 0917-1742-777. Bukas din po ang aming numerong 0968-8536-607. Maaari rin po kayo makipag-ugnayan kung kayo man po ay may kahilingan sa panalangin o di po kaya nais po ninyong mas maunawaan pa ang ating Biblia sa pamamagitan ng Bible study. Bukas na bukas din po ang aming mga numero. Bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating programa sa umagang ito, mga kaibigan, maglaan po muna tayo ng ilang sandali upang makinig sa isang makalangit na awitin. Alam niyo po, sa dami ng ating iniisip sa pang-araw-araw, mga kaibigan, minsan kailangan din nating mag-pause, at tumigil ng sandali at hayaang ang isang awitin ng pananampalataya ay gawin po tayong mas malapit. I pray that this song will bring us closer to Jesus this morning. Ang buhay sa mundong ito ay may kahirapan, laging babalitaan, puro kaguluhan, oras-oras may kalungkutan, suliranin at kasawian ating nararanasan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Minsan sa ating landas ay may kabiguan,
parusahan, kapanglawan, kalubayan, at nasasaktan. Wala nang kasalanan, wala nang kahirapan, lungkot ay papuwiin, tayo ay babaguhin. Wala nang problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. At kung tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan. Buhay na walang hanggan, ating makakamtan. Magtiwala sa Kanya. Ikaw, ako, tayong lahat ay isa sa Kanya. Sa langit ay wala nang kasalanan, wala nang kahirapan, lungkot ay papuwiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala nang problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. 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 Ang tanging ligaya. Ang tanging ligaya. Napakaganda po ng awit na ating napakinggan, mga kaibigan. Ano man po ang laman ng inyong isip, kung kayo man po ay dumadaan sa mga mabibigat na problema sa mga oras na ito, or may problema po kayo sa inyong mga pamilya, mga kaibigan, pangamba tungkol sa kinabukasan, ano po, isang sitwasyon hindi nating alam kung paano ba ito masosolve, ano po, let us always remember that we do not have to carry all of these things alone, because Jesus is alive and He is here with us to help us, ano, to carry us through life's challenges. Dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa, mga kaibigan. Tayo na po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Makakasama pa rin po natin si Pastor Romy Mangiliman at ang kanyang paksa sa umagang ito ay Groundless Fears. Bigay po natin ang panahon at ang oras kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat ng Henesis. At ang ating pamagat ng pag-aaral na ito ay Groundless Fears. Kaibigan, meron ka bang karanasan sa nakalipas na panahon na tila baga inahabol ka sapagkat nagkamali ka sa iyong pasya? Nagkamali ka na gumawa ng isang bagay. Ngayon, para bagang ang sabi nga ng iba, para kang minumulto. Inahabol ka hanggang ngayon. Maaring ang iyong ginawa ay nagkaroon ka na ng pagkisisi at sa iyong paniniwala ay pinatawad ka ng Diyos. Subalit, bumabangon pa rin sa iyong isipan yung pagkakamaling nangyari. Merong natala sa banal na kasulatan kung bakit ang ating pamagat ay groundless fears. Ito ay karanasan ng isang lingkod ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Jacob. Sino ba si Jacob? Matatandaan natin merong pinangako ang ating Diyos kay Abraham
na kanyang ipagkakaloob yung lupain ng Kanaan. Yung mga pagpapala ng Diyos ay kanyang pinangako sa kanya, siya maging ama ng maraming mga bansa. At pagkatapos ngayon si Abraham nagkaroon ng anak, ang pangalan ay si Isaac. At si Isaac ay napangasawa si Rebeka at meron silang 2 anak, mga kambal. Ang pangalan ay si Esau at ang bunso ay si Jacob. Subalit ang panukala ng Diyos ay kanyang tutuparin hindi kay Esau kundi kay Jacob. Kaibigan, papaano ngayon mangyayari ang panukala ng Diyos ay mangyayari kay Jacob samantalang ang ibig sabihin ng Jacob at noong ang magkapatid na ito ay para bagang nung sila'y lumalaki, kakaiba ang ugali ni Esau. Si Esau ang paborito ni Isaac. Si Rebeka naman, ang kanyang paborito ay si Jacob. Kaya kung minsan merong problema sa pamilya, kapag ka ang ama at ang ina ay merong kinikilingan, merong paborito sa mga anak. Kaya nga, may pangyayari, ayon sa ating banal na kasulatan dito sa Henesis, Kapitulo 27, versikulo 36 ang ganito. At kanyang sinabi, hindi ba't tumpak na ang pangalan niya ay Jacob, 2 ulit niya akong inagawan, kinuha niya ang aking pagkapanganay at ngayoy kinuha ang basbas sa akin. Ang ibig sabihin nito ay the man who stole his brother's birthright. Nanupat si Isaac ay matanda na, malabo na ang kanyang mga mata, at iniisip niya na hindi na magtatagal siya ay mamamatay na. Kaya bago siya mamatay, ang kanyang utos sa kanyang anak na panganay, ang kanyang paborito na si Esau ay, anak, kunin mo ang iyong pamana at paghuli mo ako ng aking makakain na usa bago ko mamatay. Kaya nga, umalis ngayon si Esau, subalit noong sinabi ngayon ni Isaac sa kanyang anak na paborito, ay narinig na ngayon naman ni Rebeka. At sapagkat paborito ni Rebeka si Jacob, anak, ang sabi niya, itong gagawin natin. Nanay, paano ito? Iba yung hipo ng aking kapatid. Mabalahibo siya, ako'y hindi. Anak, akong gagawa ng paraan. Kukuha ka ngayon ng iluluto natin at pagkatapos ipapakain natin sa iyong ama. Sumunod naman ngayon si Jacob. Kaya nga, yung sinasabi ngayon na yung birthright o yung pagkapanganay at yung basbas na dapat sana kay Esau ay napunta ngayon kay Jacob. Galit na galit ngayon si Esau. Kaya ang sabi ng ating Biblia ay ganito, nang marinig, ayon sa versikulo 34 ng Kapitulo 27, nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, ay sumigaw siya ng malakas at umiyak na may kapaitan at sinabi sa kanyang ama, basbasan mo rin ako, aking ama. Ngunit sinabi niya, pumarito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng pandaraya at kinuha ang basbas sa iyo at kanyang sinabi, hindi ba tumpak na ang pangalan niya ay Jacob? Datapot 2 ulit niya akong inagawan. Kinuha niya ang aking pagkapanganay at ngayoy kinuha ang basbas sa akin. At kanyang sinabi, wala ka bang inilaang basbas para sa akin? At ang sabi ngayon ni Isaac, anak, yung basbas para sa iyo ay napunta na sa iyong kapatid. Kaya sa galit ngayon ni Esau ay gustong patayin ang kanyang kapatid. Subalit ngayon inutusan ni Rebeka si Jacob ng ganito. Ayon sa aklat ng Henesis Kapitulo 27, versikulo 44 ng ganito. Tumigil ka sa kanya ng ilang araw,
hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. Sa galit ni Esau ngayon, nagbanta na kanyang papatayin si Jacob na kanyang kapatid. At sapagkat ngayon alam ng ina kung ano ang galit ni Esau, sabi, anak, pumunta ka sa aking kapatid na si Laban. Pumunta ka roon at ating munang palipasin ang galit ng iyong kapatid. Subalit kaibigan, hindi lamang isang linggo, hindi lang ilang buwan, kundi taon ngayon, sapagkat galit na galit si Esau, ngayon si Jacob ay tumigil at nanirahan sa kanyang naging biyanan. Siya ay kanyang tiyo. At napangasawa nga ang dalawang anak ni Laban. Ang pangalan ng panganay ay si Leah at ang pangalawa ay si Raquel. Pati yung kanyang mga alalay ay binigay kay Jacob. Kaya nga, ang naging mga asawa ngayon ni Jacob, meron ngayong 4. At meron siya ngayong mga anak na mga lalaki. At kaibigan, ito ngayon ang panukala ng ating Diyos. Ang kanyang pangako kay Abraham matutupad sa kanyang binakaapo, walang iba kundi si Jacob. Subalit, merong ngayong takot si Jacob, at ang takot na ito ay tila baga wala namang dahilan na kung bakit siya matatakot. Ang Diyos ay nangako na suma sa kanya. Iingatan siya ng ating Panginoon. Subalit kaibigan, yung sinasabing groundless fears ay nasa kanya. At ito ngayon ang mangyayari nung sinabi ng Diyos kay Jacob, bumalik ka sa lupain na aking pinangako sa iyong mga magulang at ikaw ay titira doon. Kaya ngayon umalis ang lalaking ito upang siya ngayon ay babalik sa lupang pinanggalingan niya na pinangako ng Diyos sa kanyang mga ninuno. Subalit sa kanya ngayong pagbabalik, nagkaroon ng isang balita, inahanap siya ng kanyang kapatid with 400 men para siya'y patayin. Kaya nga, ang unang bahagi ng ating pinaka-body ng pag-aaral na ito, how Jacob's fear affected his state of mind. Ayon sa versikulo 7 ng kapitulo 32 ang ganito. Kaya't natakot ng husto at nabahala si Jacob at kanyang hinati sa dalawa ang kanyang taong kasama niya, ang mga kawan, ang mga bakahan, at ang mga kamelyo. Kaya nga, hinati niya yung kanyang pamilya, pati yung kanyang mga alipin, upang kung sakasakali ngayon ay lulusob ang kanyang kapatid with 400 men, maaring ang isang bahagi ay mabubuhay kung mamamatay ang isang bahagi. Meron siya ngayong fear, yung takot. Ano ang nangyari sa kanya sapagkat siya ay may takot? Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, kaya't natakot ng husto at nabahala si Jacob. Kung minsan, na kapag tayo ay merong takot, ang ating pasya kung minsan ay kakaiba ang ating pasya. Maaaring sa ating pagkapasya ngayon ay hindi ganong maganda ang ating desisyon sapagkat namamayani ang takot, bagamat ngayon wala namang basihan sa kanyang pagkatakot sapagkat ang Diyos ay may pangako sa kanya. Subalit, ang takot ay nandun pa rin. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, how Jacob's fear affected his spiritual life. Kung papaano ngayon ang kanyang pinakatakot ay nagkaroon ngayon ng impluensya sa kanyang spiritual life. Anong sabi ng ating Biblia kung ating pagpapatuloy sa versikulo 9 ng kapitulo 32 ng aklat ng Henesis? Basahin natin, kaibigan, anong sabi ng Biblia 9 hanggang 12. Sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham at Diyos ng aking ama si Isaac, O Panginoon, na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo.
Nangako na ang ating Panginoon sa kanya, iingatan siya, gagawa ng mabuti, subalit nandun pa rin bumabalot ang takot, kaibigan. Ikaw ba'y may karanasan na ganito? Maaring ilang taon na ang nakalipas, subalit bumabalik pa rin sa iyong isipan, ikaw ay bagabag, sapagkat yung takot na yon ang namamayani sa iyong puso. Kaya ang sinabi ni Jacob, "O Diyos ng aking ama si Abraham at Diyos ng aking ama ni Isaac, o Panginoon, na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo." Ito yung pangako ng Diyos. Ang may utos na siya'y babalik sa lupain na pinangako ng Diyos, walang iba kundi ang Diyos. Kaibigan, kapag ang Diyos ay merong pinapagawa sa iyo, bagamat sabihin natin merong panganib, o kaya sabihin natin merong ngayong mga balakid, subalit kung ang Diyos ang kakampi mo, ang sabi nga ni Apostol Pablo, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sumasayo, bakit ka matatakot? Subalit sa Kanya, nandun pa rin ang takot, samantalang ang pangako ng Diyos, iingatan siya. At ang sabi sa Diyos, hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod, sapagkat dumaan ako sa hordang ito, na dala ang aking tungkod, at ngayon naging 20 ako. Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Ako'y natatakot sa kanya, baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapatayin niya, ang mga ina pati ang mga anak. Kung ang Diyos ay nangusap sa iyo, nakausap mo ang Diyos, iingatan ka ng Diyos, bakit ka matatakot? Subalit sa kanyang karanasan, kaibigan, nandun pa rin sa kanyang konsensya, marami ng taon ang nakalipas, bagamat groundless fear na dapat, subalit nagiging ngayong balakid at nagiging ngayong bumabalot sa kanyang isipan, sa kanyang puso, yung sinasabing takot na ginawa niyang nung dinaya ang kanyang kapatid. At ang sabi pa sa versikulo 12, hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Ano sabi? Gagawa ako ng mabuti sa iyo. Ito yung pangako ng Panginoon. At ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Bakit siya dapat matakot? Hindi dapat siyang matakot. Pinangako ng Diyos na yung kanyang mga anak, ang bilang ay kasing dami ng buwangin sa dagat. At ang sabi pa sa 13, siya'y namalagi roon ng gabing iyon at kumuha siya ng pangregalo mula sa kanya para sa kanyang kapatid na si Esau. Kaya kaibigan, groundless fear. Nandun na yung pangako ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nangako sa iyo, nang sabi nga ni Haring David ay, the Lord is my shepherd, I shall not want. Maging ikaw ay lalakad sa libis ng kamatayan, hindi ka matatakot sapagkat ang Diyos iingatan kanya. Bakit ka matatakot? Bakit siya dapat matakot? Hindi dapat. Sapagkat may pangako ang Diyos. Subalit kaibigan, yung nangyaring ilang taon na ang nakalipas, yung kanyang pandaraya, inagawan ng birthright ang kanyang kapatid, yung pagkapanganay at saka yung basbas, kaibigan, nandun pa rin ang takot. Pero ang Diyos kanyang gagawin na ang isang bagay ay mangyayari ayon sa kanyang panukala. At ang panukala ng Diyos, ang kanyang pangako kay Abraham, matutupad ngayon hindi kay Esau, kundi pa naman kay Jacob. Kaya nga, kaibigan, itong takot na ito ay hindi pa rin maalis sa kanyang puso't isipan.
Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, how Jacob's fear affected his handling of his money. Yung kanyang takot ay nagkaroon ngayon ng epekto sa kanya ngayong paghawak ng kanyang kayamanan o ng kanyang salapi. Sapagkat ang sabi sa atin, kung ating babasahin ang versikulo 13, tuloy-tuloy, ganito ang ating mababasa. Siya'y namalagi roon ng gabi yon at kumuha siya ng panregalo mula sa kanya para sa kanyang kapatid na si Esau. Iniisip niya kung siya'y maraming regalo, ang kanyang kapatid ay hindi na maaaring magalit pa. Subalit, sa kanyang takot ngayon, ang pagbibigay ng regalo ngayon, iniisip niya ito ang maaaring magkumbinsi sa kanyang kapatid, mawawala ang kanyang galit laban sa kanya. 14. Ito ang kanya ngayong magiging regalo sa kanyang kapatid. 200 kambing na babae, 20 lalaking kambing, 200 tupang babae, at 20 tupang lalaki, 30 kamelyong inahin, kasama ng kanilang mga anak, 40 baka, at 10 toro, 20 babaeng asno, at 10 lalaking asno. Ang mga ito ay ibinibigay niya sa kanyang mga alipin, ang bawat kawan ay nakabukod, at sinabi niya sa kanyang mga alipin, lumampas kayo sa akin unahan, at lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. Iniutos niya sa una, kapag ikaw ay natagpuan ni Esau na aking kapatid, at tanungin ka, kanino ka? Saan ka pupunta at kanino itong nasa unahan mo? Kung magkagayon sasabihin mo sa iyong lingkod na si Jacob, ito ay isang regalo na padala para sa aking Panginoon si Esau, at bukod dito, siya'y nasa hulian namin. Gayon din, 19, iniutos niya sa ikalawa, sa ikatlo at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan na sinasabi, sabihin ninyo, ang gayon ding bagay ay kay Esau kapag nasa lubong ninyo siya. At sasabihin ninyo, bukod dito, ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulian namin, sapagkat kanyang iniisip, baka mapaglubag ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng regalo na ipinauna ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. Kaya't ang regalo ay ipinadala na una sa kanya, at siya'y nanatili sa kampo ng gabing iyon. Kaya pinauna yung kanyang mga alipin. Kaya kapag ka natagpuan ninyo at wala naman siyang gagawin na laban sa inyo at saka sa akin, sige, kaibigan, ang kanyang pag-ibigay ng regalo, kumbaga sa ating panahon ngayon, hindi talaga regalo. Parang suhol, para mawala yung galit. Para kung sakasakali ang isang tao ngayong may soul sa isang tao ngayon, ay kung ano man ang gustong gawin na masama, hindi na gagawin sapagkat maraming regalo. Kaya kapatid at mahal na kaibigan, ang kanyang mga regalo ay binigay out of fear. Sa kanya ngayong takot, most of us have suffered financially because of fear. Ang iba sa atin ay nagkakaroon ngayon ng suliranin at sa ating pananalapi dahilan sa ating ngayong takot, kaibigan. Ano ngayon ang ginawa ng ating Panginoon upang ang kanyang takot ay mawala? Samantalang ngayong nasa kabilang pangpang ang kanyang pamilya at siya naman ay nag-iisa sa kabilang pangpang, at sa bawat kaluskos na mga dahon at mga sanga ng mga punong kahoy ay tila baga malapit na ang kanyang kapatid para siya'y patayin. Ito ngayon ang ginawa ng ating Panginoon, kaibigan, sa kanya. Ang wika ng Kapitulo 32, ating simulan sa 22. Para ngayon ang takot niya mawala at mabago ang kanyang buhay, mabago ang kanyang pananaw, merong ginawa ang ating Diyos. Ating simulan sa 22,
Tuloy-tuloy ang wika ng ating Biblia. Nang gabing iyon siya'y bumangon at isinama niya ang kanyang 2 asawa, ang kanyang 2 aliping babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Habok. Siya'y kanyang isinama at itinawid sa batis at kanya ring itinawid ang lahat ng kanyang ari-arian. Naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbubukhang liwayway. Kaya ngayon, nag-iisa siya sa kabilang pangpang ng ilog ng Habok o Jabok. At sa bawat kaluskos ng mga dahon at mga sanga ng mga punong kahoy para bagang malapit na ang kanyang kapatid. Subalit samantala nag-iisa ang wika ng ating Biblia. Naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukhang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. Sinabi niya, "Bitawan mo ako sapagkat nagbubukhang liwayway na." At sinabi ni Jacob, "Hindi kita bibitiwan malibang ako ay basbasan mo." Bagamat nasasaktan siya, hindi niya binitawan ang lalaking kanyang kabuno. Nakipagbuno ang lalaking ito sa kanya, nagkaroon ng wrestling, kaibigan. Pero ngayon ang sabi ng lalaki ay, "Bitiwan mo ko, nagbubukhang liwayway na." At ang sabi ni Jacob, "Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako pagpapalain." 27. Sinabi ng lalaki kay Jacob, "Ano ang pangalan mo?" At kanyang sinabi, "Jacob." Sinabi niya, "Ang iyong pangalan ay hindi na tatawaging Jacob kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." Kaibigan, binago ng Diyos ang kanyang pangalan. Mula sa pangalang Jacob ay naging Israel. Ang ibig sabihin ay victory, overcomer. Kaibigan, para matupad ngayon yung panukala ng Diyos at mawala sa Kanya yung takot, kaibigan, ito yung pinaranas ng Diyos sa Kanya. Binigyan siya ng tagumpay. Hindi siya dapat ngayon matakot na. Yung groundless fear ay hindi dapat mamayani sa kanyang puso. At para ngayon matupad ang pangako ng ating Panginoon, yung dating buhay niya ay kinakailangan siyang magkaroon ng victory ng pagtatagumpay. At ang tagumpay na yon ang nagbago sa buhay ni Jacob, kaya siya naging Israel. Kaibigan, kailangan natin ng tagumpay. Kung tayo ngayon ay nakagawa ng isang kasalanan, kailangan natin ng tagumpay. Ang Diyos ay handang patawarin tayo. Ang kailangan lang tayo'y magtiwala sa ating Panginoon. Tanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa San Marcos 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari, ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat. Kayo po ang nagbabago sa buhay namin. Yung aming buhay na kailangan mabago, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng aming Diyos, ang siyang bumabago sa amin because there is power sa gospel ng aming Panginoon. Dakilan Diyos, salamat po na binago po ninyo ang aming buhay sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing ka nawa ng ating mahal na Diyos.
Maraming salamat po kay Pastor Romy Mangiliman sa napapanahon at nagpapalakas na mensahe. Alam niyo mga kaibigan, may mga panganib na kailangan po talaga nating paghandaan, di po ba? Ngunit meron din naman pong mga takot na lumalaki dahil paulit-ulit nating itong iniisip kapag dumarating po ang pangamba. Maaari nating dalhin ito sa Diyos, mga kaibigan. Hindi natin alam ang lahat ng mangyayari bukas, pero alam po natin kung sino ang may hawak ng bukas. Napakaganda nga po ng paalala sa Biblia sa Awit 56:3, kapag ako'y natatakot sa iyo, ako nagtitiwala. Hindi po sinasabi ng talata na yan, mga kaibigan, na hindi tayo kailanman matatakot. Ang paalala nito, mga kaibigan, ay mayroon tayong mapagkakatiwalaan kung dumarating ang takot. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito po sa amin sa Tinig ng Pag-asa. Hatid po sa atin ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Tinig ng Pag-asa. Hatid po sa atin ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Sa umagang ito, naalala po natin, mga kaibigan, ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating isipan at ang pangangailangang bantayan din kung ano po ba ang ating pinahihintulutang manatili rito. Sa halip na hayaang po tayong pangunahan ng takot, matuto tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang mga bagay na hindi po natin kayang kontrolin. Muli, kung nais po ninyong makatanggap ng mga libreng aklat, mga libreng babasahin, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming mga numerong 0917-1742777. You could also reach out to 0968-8536-607. Mga kaibigan, ingatan po natin ang ating mga katawan, bantayan natin ang ating mga isipan at higit sa lahat, manatili po tayong nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.